Tinira ng mga Chinese ng water cannon ang barko ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, habang nagsasagawa ng maritime patrol malapit sa Scarborough Shoal, tinira ang barko ng Pilipinas ng water cannon at sinadya pa itong banggain ng China Coast Guard. Habang papalapit ang mas malaking barkong Chino sa kanang bahagi nito, bago bumangga, maririnig po natin ang sigaw ng isang crew. Collision! 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 Ina. Ang water cannon ay tinutok direkta sa mga navigational antennas ng barko. Ayon sa pahayag, sinadyang banggain ng barkong Chino ang barko ng Pilipinas bago naglunsad ng pangalawang pag-atake gamit ang water cannon. Sinabi ng Coast Guard ng China sa isang paunang pahayag na ang mga barko ng Pilipinas ay napakalapit at ang mga aksyon ng kanilang crew ay naaayon sa batas. So ibig sabihin, wala raw silang kasalanan sa mga nangyari. China Coast Guard spokesperson Liu Dejun says Philippine ships quote-unquote dangerously approached its Coast Guard normal law enforcement patrol vessels, prompting China to exercise control over their counterparts. At sa sunod nilang pahayag, inakusahan nito ang Maynila ng paggawa ng mga peking akusasyon sa pagtatangkang linlangin ang pandaigdigang pag-unawa. Sinabi nito na ang barkong Pilipino ay lumiko sa isang malaking anggulo at umatras at sinadyang bumangga sa barkong Chino. Pero sa nakikita po natin sa drone footage, wala naman tayong nakikita ng pag-reverse ng barko ng Pilipinas. Kiniklaim ng China ang halos buong South China Sea. Hindi nila pinapansin ang mga salungat na pag-angkin mula sa ibang mga bansa, kabilang ang Pilipinas, at isang pandaigdigang desisyon na walang legal na batayan ang pahayag ng Beijing. Ang mga sasakyang pandagat mula sa dalawang panig ay madalas na nagbanggaan sa nakaraang taon na nagresulta sa mga pinsala at pagkasira. Sa isang media briefing, si Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea, sinabi niya na ang mga barko ng PCG at BFAR ay lehitimong nagbabantay sa mga katubigan ng Pilipinas, habang ang China ang lumulusob sa mga ito at militarisado ang lugar sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga barko ng PLA Navy upang subaybayan ang mga operasyon ng PCG. Sabi ni Tariela, ang mapanganib na mga maniobra at panggugulo gamit ang water cannon ng CCG ay hindi mga karaniwang aksyon ng pagpapatupad ng batas. Sa halip, dapat itong ituring na unlawful aggression ng mga lumalabag sa pandaigdigang batas. Sinabi ng PCG at BFAR na nagsasagawa sila ng isang pangkaraniwang maritime patrol na naglalayong suportahan ang mga mangingisdang Pilipino sa mga pinag-aagawang katubigan nang maganap ang mga kumprontasyon. Bandang 6:30 ng umaga, naglunsad ng mga pag-atake gamit ang water cannon ang CCG Vessel 3302 sa BRP Dato Pagbuaya. Ang pag-atake ay tinarget ang mga navigational antennas ng barko. Sir, banti, tirahan yung radar. Banti mo pa, tirahan yung radar. Tirahan yung radar. Habang ito ay nasa posisyon na 16 nautical miles timog ng Scarborough Shoal, ilang sandali lamang sinadyang banggain ng CCG 3302 ang kanang bahagi ng BRP Dato Pagbuaya at naglunsad ng pangalawang pag-atake gamit ang water cannon sa ganap na 6:55 ng umaga. Dagdag pa ng mga opisyal, ang iba pang mga barkong Pilipino ay sumailalim din sa mga agresibong maniobra. Sa kabila ng mga provokasyon, muling pinagtibay ng PCG at BFAR ang kanilang pangako na pangalagaan ang mga karapatan at kaligtasan ng mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Sinabi ng PCG sa isang pahayag na inilabas kasunod ng mga insidente ng panggugulo na ang mga aksyon na ito ay naglalarawan ng mga patuloy na hamon na hinaharap natin sa pagtatanggol sa ating soberanya sa West Philippine Sea. Bakit ba lumalago ang tensyon dito? Ang Scarborough Shoal, isang triangular chain ng reefs at bato, ay naging sanhi ng hidwaan sa pagitan ng mga bansa mula nang agawin ito ng China mula sa Pilipinas noong 2012. Mula noon, nag-deploy ang Beijing ng mga patrol boat na ayon sa Manila ay nanggugulo sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at pumipigil sa mga mangingisdang Pilipino na makapunta sa isang lagoon na sobrang daming isda doon. Ang shoal ay nasa 240 kilometers sa kanluran ng Luzon at halos 900 kilometers mula sa pinakamalapit na malaking lupain ng China na Hainan. Tumaas ang tensyon sa pagitan ng Maynila at Beijing sa South China Sea noong nakaraang buwan nang pumirma si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 2 batas na nagtatakda ng mga katubigan ng bansa at nag-uutos ng mga nakatakdang daanan
para sa mga banyagang barko. Lalong tumindi ang sitwasyon nang pumirma ang Pilipinas at Estados Unidos ng isang kasunduan sa seguridad na nagpapahintulot sa parehong panig na magbahagi ng mga kumpidensyal na impormasyon. Sa isang hiwalay na insidente, sinabi ng Beijing noong Lunes na nagpatupad ito ng control measures laban sa mga barkong Pilipino na inakusahan nitong illegally gathering malapit sa Iroquois Reef sa pinag-aagawang Spratly Islands. On Monday, China announced control measures against 2 Philippine Coast Guard ships near the disputed Sabina Shoal. Beijing claims the ships illegally entered waters near Xianbinjiao, dangerously approaching Chinese Coast Guard vessels. The Chinese Coast Guard says they acted in accordance with the law. Sa okasyong iyon, binalaan ng Beijing ang Maynila na agad na itigil ang mga paglabag at provokasyon nito. Sinabi ng Maynila na ang isang helicopter ng Navy ng China ay nanghaharas sa mga bangkang pangisda ng Pilipinas sa lugar at nagbahagi ng video footage na umano'y nagpapakita ng aircraft na mababang lumilipad sa isang bangkang Pilipino. On November 28, the Philippine Coast Guard received information that a People's Liberation Army Navy helicopter was harassing Filipino fishermen in Iroquois Arozal Reef. This video was taken by one of the fishermen. Sinabi ng PCG na nag-deploy ito ng 2 barko sa lugar upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mangingisdang Pilipino na gumagamit ng kanilang karapatan na mangisda ng malaya doon. Sa gitna ng pinakabagong insidente, hinikayat ni Pangulong Marcos ang mga government troops na ipagpatuloy ang pagtatanggol sa interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea habang patuloy na tumataas ang tensyon sa mga pinagtatalo ng katubigan.